So, what's up mga ka-idol? This is Anavert TV again, nagbabalik mga ka-idol sa ating episode ngayon. So, mas magaling nga ba si Chet Holmgren over Wemby mga ka-idol, mga posibleng mananalo of Rookie of the Year mga ka-idol. So, this 2023-2024 season mga ka-idol ay talagang dinodomina ni Wemby mga ka-idol. So, siya lang naman yung kaisa-isahang player na napaka tinatawag na The Alien mga ka-idol. So, first time ko makakita ng ganitong player sa ngayon mga ka-idol. So, sino nga ba? Ang tanong, sino nga ba ang pinakamagaling para makuha nila yung Rookie of the Year mga ka-idol? So, sa video na ito ay ating alamin kung sino nga ba. So, ang video na ito nanggaling kay Ghost Descendants mga ka-idol. So, bisitahin nyo pa. Kung gusto nyo yung ganitong content, so bisitahin po kanyang YouTube channel. Marami pong mga covered, lalo na sa larong basketball mga ka-idol. So, syempre kung bago pa kayo dito sa aking YouTube channel, huwag nyo naman kalimutan. Paki-subscribe na lang at click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pa natin i-upload dito. Syempre, nag-upload na rin ako sa Facebook page mga ka-idol. Kung doon naman kayo nanonood, ay paki-follow na lang, paki-like yung mismo video. So, syempre, sabayan nyo akong panoorin yung video na ito. So, para mas lalo nating maintindihan kung sino nga ba ang mas magaling sa dalawa. So, para sa akin ay si Wemby. Wala nang duda doon mga kadol ko. Dito malalaman natin kung ipapakita ko yung kaniyang mga stats sa ngayong taon mga ka-idol. So, okay, play na natin para wag na natin ito papatagalin pa. Narito na ang top 5 performing rookies ngayong 2023 to 2024 NBA season. Ito nga ang mga top candidates na posibleng So mga ka-idol, hindi lang pala ito si Chet Holmgren at saka si Wemby mga ka-idol. Ito po ay top 5. So, ibig sabihin marami pong kasali dito. Malamang sa malamang ay kasali do si yung idol natin na para sa akin idol ko sa nasa Miami Heat na si Hakis Jr. mga ka-idol. So kasali sa top, ang di ako nakakamali ay top 3 na siya ngayon. So patuloy natin. Pakuha ng Rookie of the Year award. Number 5 ay si Brandon Miller. Ang 6'9 wingman ng Charlotte Hornets ang siyang naging number 2 overall pick ng this year's NBA draft. At pinapatunayan niya naman bakit worth it ang pagpili na iyan. As of the moment ay meron siyang 13.6 points, 4.3 rebounds and 2 assists per game. At may efficient na 45.7% field goal shooting. Recently ay nakakuha siya ng kanyang career high 29 points laban sa New York Knicks, kung saan ipinakita niya ang glimpses ng potential ng kanyang pagiging versatile scorer. Meron pa nga siyang isang vicious poster dunk laban sa 7-footer na si Daniel Gafford. Players I did not know Brandon Miller could take off like that. I mean, Number 4 ay ang Dallas Mavericks center na si Dereck Lively. Hinulat tayo ng rookie na ito sa kanyang debut game laban kay Victor Wembanyama, kung saan nagtala siya ng 16 points and 10 rebounds sa loob ng 30 minutes. Ever since that game ay siya na nga ang naging starting big man ng Mavs. At naging consistent naman ang 19-year-old rookie. Bilang isang malaking lob threat at roller sa rim, ay nag-a-average siya so far ng 8.6 points, 7.5 rebounds and 1.2 blocks per game para sa Dallas. After years of settling kila Maxi Kleber at Dwight Powell, itong mga ka-idol talagang kailangan ng big man ng Dallas Mavericks mga ka-idol. Kaya fit na fit to sa kanilang kupunan nitong si Lively. So yun nga lang, rookie pa lang itong mga ka-idol ay marami pang developments na kailangan dito kay Lively mga ka-idol. well, ay tila nga nakakita na ng perfect center si Luka Doncic na nagko-complement perfectly sa kanyang game style. Number 3 ay ang kaka-feature ko lamang sa previous videos na si Ausar Thompson. Isang lockdown defender at magaling na rebounder ay nagpapakita ng bright potential si Ausar bilang isa sa mga future two-way stars ng liga. Ang 6'7 wingman nga na ito ay nagtatala ng 11.3 points, 10 rebounds, 1.1 steals and 1.7 blocks per game para sa rebuilding team ng Detroit Pistons.
Ang double-double average ni Thompson so far ay nag-iisa sa lahat ng mga rookies. At sino ngang mag-aakala, Goat Fam, na sa isang 6'7" forward pa ito manggagaling. Though hindi ganoon kaganda ang shooting ni Osar, binabawi niya naman ito with his energy at athleticism sa loob ng court. Sa recent performances nga ay nilockdown ng player na ito ang dalawa sa mga premier scorers ng liga, namely Shai Gilgeous-Alexander at Devin Booker. Number 2, Victor Wembanyama. Marahil ay magtataka kayo, Goat Fam, kung bakit number 2 lamang sa listahan ang number 1 overall pick ng nakaraang draft. After all ay nag-average siya ng 18.6 points, 9 rebounds and 2.6 blocks per game so far this 2023 to 2024 NBA season. He provides unbelievable length para sa San Antonio Spurs at talagang ipinamamalas niya ang kanyang generational talent night in and night out sa ating mga NBA fans. But there is one glaring problem, Goat Fam. Hindi ganoon ka-consistent si Wemby. Some games ay sobrang halimaw ng 7'4" player na ito at some games naman ay tila nawawala siya sa aksyon. 3-12 din ang standing ng Spurs as of the recording of this video, kaya naman ay had to slide down Wemby sa number 2. Kung may nag-i-standout naman sa French Unicorn ay ang kanyang shot blocking at depensa, na sa ngayon ay isa na sa mga pinaka-elite sa buong NBA basketball. At ang nangunguna sa ating Rookie of the Year race, ang Oklahoma City Thunder big man na So yun mga ka-idol, so kino-covered ni Idol ito, so 4 months ago mga ka-idol. So sa ngayon po ay nangunguna na po si Wemby mga ka-idol. Sunod po ito si Chet Holmgren at next po natin ay si Hakis Jr. mga ka-idol. So pangatlo na po si Hakis Jr. mga ka-idol. So ngayon po talagang marami pong nagbabago dito sa ladder ng Rookie of the Year mga ka-idol. So talagang dinomina na ni Wemby mga ka-idol sa ngayon. So dito sa video ni Idol ay si Chet Holmgren pa yung nangunguna. Chet Holmgren. So far ay maganda ang nilalaro ng OKC with an 11-4 standing. Salamat na rin sa resurgence ng 7-1 Unicorn na ito. Meron nga siyang 17 points, 7.8 rebounds and 2 blocks per game. Efficiency is the name of the game kay Chet, Goat Fam, ha. This season ay nagtatala siya ng 56.6% mula sa field, 46% naman mula sa 3 points, at a whopping 90.7% mula sa free throw line. Pinapanindigan ni Holmgren ang sinabi niya early in the season na kaya niyang maging isang 50-40-90 player para sa Thunder. Lalo ngang naging maingay pa ang pangalan ni Chet nang mahit niya ang buzzer-beating 3-pointer na ito to force an overtime laban sa Golden State Warriors. At sa pagtatapos ng laro ay meron siyang 36 points, 10 rebounds and 5 assists to complete their comeback. Kung magpapatuloy pa nga ang mga ganitong performances at maging consistent palalo si Chet, ay hindi na ako magtataka, Goat Fam, kung sino ang mananalo ng 2024 Rookie of the Year Award. So yun mga ka-idol, sa ngayon ay si Wemby na po ang number 1 sa Rookie of the Year. So pumangatlo po, humabol si Hakis Jr. at syempre pangalawa lang si Chet Holmgren mga ka-idol. So yun, sana nagustuhan yung video natin ngayon. Hanggang dito na lang po, paiwanan po ng like. Maraming salamat.